the people pooping on the beach, like that's what they do back home. We are not back home. You Indians that are pooping on the beaches, I know it's happening. Pasintabi po sa mga kumakain, pero maebak na usapan po yung magiging topic natin ngayon. Hello guys! Welcome to my channel again. So kanina habang papuwi ako, nagbabasa-basa ako ng mga online news at itong news na ito ang medyo pumukaw sa attention ko. Medyo nakakatawa siya and at the same time medyo nakakainis or nakakayaki. Hindi ko alam yung tamang term. Kasi ito yung kasalukuyang nangyayari sa Wasaga Beach sa Ontario. Actually, wala sa schedule ko yung paggawa ng video nito eh. Pero nung nabasa ko yung news sa cellphone ko, para ang hirap palampasin at kailangan ko ma-share sa inyo kung ano ang nangyayari sa Wasaga Beach. Kaya uulitin ko po, kung kumakain po kayo, pasintabi, itigil nyo muna yung pagkain nyo kung panonoorin yung video nito. Or kung hindi pa kayo kumakain at napapanood nyo na yung video nito, ipagpiliban nyo muna yung pagkain nyo para mapanood ang video nito. So, ito po kasi nangyayari doon. Merong isang residente ng Wasaga Beach sa Ontario ang nag-post sa kanyang TikTok page. Ang pangalan niya is It's Natty Links 2.0. At ito ang sabi niya regarding sa mga nagaganap na karumal-dumal na pangyayari sa Wasaga Beach kung saan siya nakatira. So I'm tired of people saying that the people pooping on the beach, like that's what they do back home. We are not back home. We are in Canada. As a local, I refuse to let my kids dig in the sand on Beach 1. And you guys are saying all the tents are gone? No, they're not. No, they're The beach is full of tents. Full. And this is not including in the side areas of the beach. There is little treed areas there that is like mini forest, but it's cleared. So people can put up camp there. That is where they're still 100% doing it. And they are still 100% doing it on the beach, but more discreetly. It is still happening. This is nothing that's going to change. People with that mentality will not change it. So people need to stop arguing with me and acting like this isn't happening. This is not just 3 years ago. This is today. This is this week. This is still happening. The tents are still up. The people are still coming. I'm going to clarify something and I'm going to fact check it. I used to live on Mosley Street. My house was on the strip, which meant my house, my backyard was huge and it backed onto that sand parking lot. That's one of the first ones off, like at the main end. Yes, there are Indian families that dig holes and put tents and poop. They do it on the beach now and they did it off my backyard. There was like 3 different families of maybe 25, 30 people that came for barbecues. They would set up right on the fence of my backyard. I seen them digging the hole and I seen them put the tent. When they left, there was poop. That happened 3 separate times. I've had to yell at people for shitting on the borderline property line of my backyard. And yes, it was Indian families. So that's not false. You can check my town's page where they say there are Indian people pooping on our beach because they're digging holes and they're pooping and putting tents up because they don't want to go to the washrooms. And I'm here to fact check that because that's not a lie. So it happens. So there you go guys, nakita niyo yung mga sinabi niya dun sa TikTok page niya. Ngayon, hindi natin alam kung itong mga Indiano na gumagawa nito na pag-e-evac sa Wasaga Beach is mga isolated cases lang o part ba talaga ng Indian culture itong pagpunta sa mga beaches at umebak doon. So, habang nagsisearch ako, may nakita akong video na parang part ito ng culture ng mga Indiano. Now, hindi natin sinasabi na ito ay culture ng buong India as a nation. Maaring ito ay certain locations or mga certain lugar lang sa India kung saan normal itong bagay nito, maaaring hindi naman sa buong India to, or baka maaaring sa isang specific location lang to sa India. Hindi natin alam yon, pero ito yung video gusto kong ipakita sa inyo. Halika, panoorin natin itong video na ito. प्रेशर होता तो हम दौड़ के भाग के जाते हैं, वहाँ नंबर थोड़ी लगाना पड़ता है। ये तो समुद्र का किनारा खुला हुआ, आते हैं लुंगी उठाते बैठ जाते, वहाँ आते हैं, वहाँ देखते अगर पानी है तो ठीक है, नहीं पानी है और खाली जगह कोई बैठा नहीं है तो अपन बैठ जाते हैं। पहले तो थोड़ा ही दूर तक जाते, बाकी और मच्छी पकड़ने के, खेकड़ा पकड़ने के लिए लोग अंदर घुस जाते। दोस्त लोग रहते तो
करीब करीब बैठ जाते हैं, अभी जैसे ये बैठे हैं। So ayun, nakita niyo yung video guys. Hindi natin alam kung normal ba talaga to na mayroong lugar talaga sa India kung saan ang ginagawa ng mga tao ay pumunta sa mga beaches para umebak. Ngayon, kung sakaling wala sila sa mga beaches, ang ginagawa nila sa mga mangroves sila umiebak. Parang nagiging, gusto pa nga ata nila, parang may mga kasama sila para magkwentuhan eh. Now, gusto nating balikan yung original Canadian TikToker na nag-upload ng video, si It's Natty Links. So, ito yung kanyang mga hinaing. So, sabi niya, may mga Indiano nga na umiebak sa beach. Naguhukay sila at doon tumatae, tas tatakpan nila. Ngayon, since yung iba naman binabawalan na, lumevel up naman itong ginagawa ng mga Indiano. Ginagawa daw nila, nagsiset up sila ng tent at doon mismo sa loob ng tent, doon nila ginagawa yung kanilang krimen. Tapos, yun, para hindi sila makita. So, hindi pa rin tama yun. And then, sabi nga ni It's Natty Links 2.0, sa mismong bakuran niya may gumawa nun at lagi niya sinisigawan yung mga tao o yung mga Indiano na gumagawa nun para umalis. So, nagrarant siya, pinost niya to sa video. And the sad part is yung mga tao nakakita ng video niya is sinasabihan siya na racist. Kasi daw, normal lang daw yun sa kultura nila. Kaya ang sinasagot naman niya is, wala naman sila sa India, nasa Canada sila. Kung ano yung normal doon, hindi normal dito. And may point siya ron. At saka ngayon sa iba't ibang location dito sa Canada kung saan mataas ang population ng mga Indiano, nag-post na rin yung mga local cities ng notice na nakasulat in Indian words and writings na hindi talaga pwedeng umebak sa mga beaches. Ayan, makikita yung mga posters kung saan isang Indiano nakaupo at yung sign at warning ay nakasulat sa lengguwahe na maiintindihan at mababasa ng mga Indiano. Before we continue pala guys, a big shoutout sa mga bago nating subscribers na tumututok sa atin. A big shoutout to Happy RC 2.4, kay Mirna Level 5FL, kay Tesdanan 1765, kay Lolita Bayos, at kay Viva Pinoy Vlog. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo at kung hindi pa po kayo subscribers sa channel natin, please don't forget to subscribe to our channel po at nang sa gayon is lumawak pa yung coverage natin at may promote ni YouTube yung channel natin. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo! Now back to the program. Now guys, hindi lang naman mga Canadians ang nagrereklamo sa ginagawa na to ng mga mangilang-ilang mga Indiano sa mga beaches ng Canada. Merong Indian immigrant na ngayon ay Canadian citizen na nakabase dito sa Canada at nabalitaan niya itong mga ginagawang karumal-dumal na mga kababayan niya. So nag-post din siya sa TikTok ng kanyang video. Ang kanyang pangalan sa TikTok ay si Realtor Gary Sodi at ito ang kanyang pinost sa TikTok page niya. Halika, panoorin natin. You Indians that are pooping on the beaches, I know it's happening. Otherwise, so many people across all the beaches won't be complaining. I also know that you are a very small minority, probably less than 5% of us. But you 5% have become very problematic for all of us. Because the fact is that 95% of us Indians are very thankful to be in this country, are very respectful of Canadian culture and values. We've worked very hard to put together a decent life, and we want to contribute something positive back to this society. But you 5% keep embarrassing us in public. Every time you do something stupid and a person from a different community looks at you, he thinks it's probably part of their culture. Your stupidity overshadows all the good we do. You are not an accurate representation of our community. Look guys, you got to have some civic sense. The core values of this country are of acceptance and tolerance, but it can only be to a certain extent. It's time you get better, only then you can expect better. So kung napanood niyo yung mga sinabi ni Realtor Gary Sodi, may point naman siya, di ba? Itong mangilan-ngilan, sabi nga niya, 5% ng mga kalahi niya na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen na ito, sila nagpapasama sa ibang mga Indianong matitino na nasa Canada. Now, pinagsasabihan niya sila at sana makarating tong video sa mga kababayan niya na sa gayon magbago naman sila kasi nga hindi nakakabuti itong ginagawa ng mga kababayan niya na itong mangilang-ngilang mga Indiano na gumagawa ng krimen na ito dahil sa ginagawa nila napapasama yung ibang mga Indiano na mabubuti at sumusunod sa mga batas dito sa Canada. So ako naman, magbibigay din ako ng comment. Ako naman nagbibigay din ako ng opinion dito sa mga ginagawa ng mga Indiano na to. Well, sa aking opinion guys is mali naman talaga yung ginagawa nila. Now, granting, tingnan natin mula sa point of view nila na sa bansa nila tama itong ginagawa nila or normal itong ginagawa nila.
Pero at the same time, dapat nilang ma-realize na wala sila sa India. Nandito sila sa Canada. Kung ano yung normal sa bansa nila, maaaring hindi normal dito sa atin. Parang tayong mga Pilipino. Naalala ko bago umupo si President Duterte, napaka-normal sa Pilipinas ang mag-inuman sa kalsada at mag-videoke hanggang madaling araw. Normal lang yon. Pero syempre, kung pupunta ka dito, yung ganoong kaugalian sa Pilipinas, hindi pwedeng dalhin dito sa Canada. Hindi ka pwedeng pumunta sa kalsada, uminom ng walang na nakataples, nagiinuman ka maghapon, at the same time magse-set up ka ng videoke, magkakantahan tayo hanggang madaling araw. Hindi nila culture dito yon. So tayo bilang mga immigrants, dapat we must learn how to assimilate sa culture ng Canada. Dapat tayong makibagay sa kultura ng Canada kasi sabi nga ni Gary Sodi, ang Canadian culture is more of tolerance. Pero syempre may limit yung tolerance level ng Canada at ng mga tao rito. May mga bagay na sadyang hindi nakatanggap-tanggap sa kanila at tayo bilang mga immigrants na nakikitira lang sa bansa nila at nakikisalamuha sa bansa nila, dapat kung ano yung mga values na meron sila rito na inabutan natin, dapat yun ang ating sundin at i-apply sa buhay natin. Hindi maaaring yung nakaugalian nating normal sa Pilipinas na mali naman pagdating dito, ang dadalhin natin dito at i-apply natin. Alam nyo guys, maganda rito sa Canada at mababait talaga yung mga Canadians at maganda talaga yung culture nila. Actually, ang mga Canadian people is one of the friendliest people around the world. Napaka-normal para sa mga Canadians ang pagsasabi ng sorry. Minsan nga, kahit magkasulubong lang kayo, hindi mo nga siya tinamaan. Parang muntik lang kayo magkatamaan. Magpapasorry sila eh. So ganun kaganda yung pag-uugali ng mga Canadians at pagiging friendly nila. Pero syempre, nasasagad din pag yung mga hindi magagandang pag-uugali or hindi magagandang culture ng ibang lahi na dadala rito. Syempre, kailangan din nila magsalita para masabihan nila yung mga dayuhan na nagpunta rito at nanirahan na, hoy, hindi tama yung ginagawa nyo, mali yan. At saka sana sa mga local officials na namamahala sa mga public beaches nito, sa mga public parks, hindi lang mga signages ang gawin nila, hindi lang mga warning, kundi sana may mga pulis na talaga nagbabantay sa mga beaches na ito, nagpapatrolya, at pag may nakita silang mga Indiano na umi-ebak sa mga beaches, sana mapuntahan sila, ma-issuehan ng fine or penalty para madala sila, or ewan ko, basta mabigyan sila ng penalty or fine para madala sila at hindi na sila umulit. Kasi hindi magandang image to para sa Canada at lalo-lalo sa mga Indiano dahil ginagawa nila yon kung ipagpapatuloy nila itong karumal-dumal na ginagawa nilang ito. So there you go guys, kayo, ano sa tingin nyo? Mag-drop kayo ng comment dito para makita natin at mabasa natin kung ano yung opinion nyo sa mga karumal-dumal na nagaganap sa Wasaga Beach sa Ontario. And please, kung hindi po abala sa inyo, please don't forget to subscribe to our channel. Nasa 4,300 na po yung mga subscribers natin at konting push na lang po, magiging 5,000 na po yan. Please don't forget to subscribe po and like this video kung gusto nyo po, and also share this video para naman malaman ng iba kung ano yung mga karumal-dumal na nangyari sa mga beaches dito sa Canada. And yun lang po, maraming salamat po, hanggang sa susunod po. Maraming salamat po ulit. Bye!